DWAD. Si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Amen! Papuri, pagdadakila at pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. Muli, ito po ang programang Si Jesus ang lahat sa lahat, JCAM Global, na sumasahing papawid araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes po sa ganap na 6 o'clock to 6:30 po ng umaga at 8 o'clock to 9 o'clock ng umaga naman po pag Sabado at Linggo. Dito pa rin po sa himpilan ng DWAD 1098 kHz radio station at maging sa FB live streaming po ay tayo po rin po ay napapakinggan. In behalf of our head pastor, Pastor Rolly Antonio, kami pong muli ang makakasama nyo sa isang oras po ng pagbubulay-bulay po ng salita ng ating Panginoon. Kami po ang inyong mga abang lingkod, mga manggagawa po mula po sa JCAM Antipolo Chapter, Delight in the Lord Prayer Garden. Ako po si Ate Merlin. At ako naman po si Ate Annie. Samahan niyo po kaming muli, mga kapatid, na mag-aral, magbulay-bulay po sa salita po ng ating Panginoon sa isang oras po. So, bago po natin umpisahan ang matagumpay na gawain po ng ating Panginoon ngayong umagang ito, ay atin po munang aniyahan ng kanyang banal na presensya sa isang panalangin. Amen. Kaya mga kapatid, halina po kayo at tayo po ay manalangin.
O Panginoon naming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa isa pong bagong umaga na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay po, Lord, na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang Diyos na nagbibigay ng lahat sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, hinihingi po namin ang inyong guidance and wisdom, Panginoon, na muli ay maintindihan po namin at maunawaan at mai-apply po namin ang bawat mensahe na inyo pong ibibigay sa amin sa mga oras na ito, na gamitin mo po kaming mainam ni Ate Len sa pagbabahagi ng salita na ito, Panginoon, na mula sa iyo, Lord. Ikaw po ang makita at itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon. Kaya, Lord, we praise you, we give you all the glory, Panginoon, at maging I pray, Panginoon, na mahipo at gumawa po kayo, kumilos po kayo, Panginoon, sa puso ng bawat isa na makakarinig sa mensahe mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Good Ayan. morning, Teacher Anit. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon mula po sa radyo at maging po sa FB Live. Sabi nga po mga kapatid, ng salita po ng ating Panginoon ay makapangyarihan po. No? Sabi nga po, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito sapagkat may kalakip itong pangako at kinalulugdan ng Diyos ang mga sumusunod. Amen. Kaya naman, isang kagalakan po muli na magamit po ng Panginoon sa pagbabahagi po ng kanyang pananasalita na siya pong magbibigay sa atin ng kalakasan, yung ma-encourage po tayo at patuloy po na magbigay sa atin ng pag-asa sapagkat ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. Ito po'y buhay at mabisa. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, samahan niyo po kaming basahin po ni Teacher Annie ang banal na salita po ng ating Panginoon mula po sa aklat ng Colossians 2 verse 7 to 9. Yan po yung ating main verse. Bago pong lahat, ano po yung pamagat po ng ating topic ngayon, Teacher Annie, sa umagang ito? Grow under pressure. Ayan po mga kapatid, no? So, kung handa na po yung mga Bible po natin, no? Basahin po natin ang Colossians 2 verse 7 to 9. So, sabi po dito sa 7, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your feet will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. 8 verse 8 po, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. At verse 9 naman po, for in Christ, live all the fullness of God in a human body. At sa Tagalog Amen. naman po, Sa Tagalog po, sabi po, patuloy kayong lumago, tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at naging mapagpasalamat din kayo. So, sa verse 8 po, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Kaya huwag kayong padadala dahil ang puspusan ng Diyos Diyos ay mananahan sa katawan ni Kristo. Amen. So, parang iba yung ano natin ngayon na grow under Para pressure. tayo lumago. Oo, Mga pressure ng buhay. yeah, parang ano yung pagbaha, yung sa tubig yata yan, Tilin, ano? Parang pinupush tayo, no? Yung parang ang hirap makadaan kapag may pressure yung tubig, eh, no? Amen. So, parang ang bigat, ang hirap. So, pressure. So, binabaha ba tayo ng mga problema at pagsubok, kapatid, sa araw na ito? So, may mga ilang pointers po na ating tatalakayin upang mapagtagumpayan natin ang pressure at tayo ay lumago sa kabila na tayo ay may mga problema at pagsubok na hinaharap o pinagdaraanan. So, bagay ang Teacher Annie, no? Katanungan din ako, no? Naranasan mo na ba yung palabas ka pala ng bahay? Lalo po ngayon, no, yung magpapasukan talaga na
paglabas mo pala ng bahay, talagang traffic na dun sa daanan, 'no. So, parang talagang nagmamadali po tayo sa pagpasok sa school o sa trabaho, 'no, na yung may mga halagang lakad tayo, pero paglabas po natin ng bahay sobrang haba ng traffic Oo, po, 'no? Telen, grabe diyan pa lang sa labasan yung gustong-gusto mo ng pumasok dahil ka na pero dahil traffic, hindi ka makadaan or hindi ka Yes. maka-push through. Oh, Lalong-lalo na sa daanan natin dati kung naalala mo yung ginagawang road construction yan diyan, so ang hirap. sobra. So sabi nga po yung 10 minutes natin ay naging 30 minutes o minsan pa nga isang oras. So sa Tumatagal. tumatagal siya. So Oo, sabi nga mahaba. na yung dating daan na maayos biglang nasira, 'no? So parang ano yung maayos na daan sinisira. So kung iisipin po natin yung daan na ginagawa talagang maalikabok, maputik, pero sabi nga po, alam niyo ba kung bakit nakakainis yung na alam po natin nakakainis yung mga ganitong road repair, pero alam naman natin po na hindi ito ginagawa para pahirapan tayo. So Yes. sabi nga po, ang purpose po nito ay ayusin po yung dadaanan na may mga sirang bahagi po na kailangang hukayin, na may mahina na kailangang patibayin. So, kaya lang po habang ginagawa talagang abala po talaga ito sa atin na pero kapag natapos naman po ay mas safe, mas matibay at mas maayos po yung dadaanan natin. So, sabi nga po, um, minsan gano'n din po yung buhay natin na may mga season po na parang traffic, mabagal po yung progress, may delay, may sakit ng loob, may conflict. So, sabi nga po ni Teacher ano yung mga pressure sa Yeah. buhay, ayan. Mga pressure sa pinansyal, yung pressure sa pamilya, sa trabaho, maging sa school po, maging pressure, maging din po sa business, no? So, sa ministry din po, 'di ba? Yes. Nakakaranas din po tayo ng pressure sa ministry, sa relationship, at maging sa sariling isip at puso din po natin. At minsan nga po, ang tinatanong natin kay Lord na, pag nandun po tayo sa hinaharap po natin yung mga maraming pressure sa buhay na parang napapatanong tayo kay Lord, "Bakit ganito Lord 'no, pinaparusahan mo ba ako?" Parang gano'n 'no. So may katanungan tayo kay Lord 'no. Kaya katulad po ng kalsada o daanan na ginagawa under construction, ay gano'n din po yung ginagawa ni Lord sa atin na nandun po tayo sa process ng under construction 'no. Ibig Yes. sabihin po, hindi pa po tapos ang Diyos sa atin na marami po siyang aayusin sa atin. So maaaring nililinis tayo at tinatawad, pero nais po ng Diyos na hubugin tayo sa iba't ibang aspeto po ng ating buhay upang maging Christ-like po tayo. At may pagkakataon po na hahayaan niya tayong dumaan po sa pressure na kahit sino naman po sa atin ay ayaw po talaga ng pressure, no? Bagamat kasama po ito sa buhay natin, na makaranas po tayo ng pressure sa buhay. Lalo na kapag nagsabay-sabay po yung mga responsibilidad, at problema na ating kinakaharap. So, Ako, Telen, lagi ako nape-pressure sa baon at saka sa amen. pagbabudget. True. Amen. Pero nakakatuwa pa rin kay Lord kasi talaga nagpo-provide siya talaga. No? Amen. Yeah, kapatid, pakiramdam mo ba ngayon yung may mabigat kang pressure sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa finances, at marami pang iba, no? So, lagi po nating iisipin na sa gitna po ng mga pagsubok o sa mga pressure natin sa buhay, ay maaaring may mas malalim po na ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. So, sabi nga, ginagamit po ng Diyos ang pressure, hindi para sirain po tayo, kundi para palaguin po tayo at matutong mag-grow under pressure, no? Yes. So, sa pamamagitan po ng pananampalataya, karunungan at pagtsatsaga. So, mga kapatid, gaya po ng problemang pinansyal, problema sa trabaho, ayan. So, talagang ano, marami tayong mararanasan pressure, no? Maging sa nangyayari sa paligid po natin at sa Ayoko sa na bansa natin ngayon, ayoko no? na nga nakikinig ng balita eh. Ako din teacher ani ayoko nga rin ano yung Ayoko na rin. magbukas sa Facebook about sa mga usapin sa Senado, Oo. mga Nakaka-pressure din sila. nakaka-stress na instead na ano na maging maayos yung pag-iisip mo, parang naapektuhan ka rin sa mga nangyayari, no? So Yes. nakaka-pressure din po talaga, no? Kaya sabi nga no na so bago po ang lahat kapatid, ano nga po ba yung grow under pressure? So sabi po dito no na ang grow under pressure po ay learning to trust God's purpose while He shapes our character through trial so that instead of being destroyed by pressure,
we are developed by God through pressure. So, hindi po natin sinasabi, mga kapatid, na madali po yung trials, yung pagsubok, no? Hindi po natin sinasabi na magpanggap tayong okay kapag nasasaktan tayo. Kasi tandaan po natin na yung faith ay hindi po denial, no? So, ang faith po ay pagsasabing nasasaktan ako pero hindi ako iiwan ng Panginoon. No? Hindi ko maintindihan ng lahat pero mabuti pa rin ang Panginoon. Yun po yung faith, yung pananampalataya. Amen. No? So, kapag may pressure, talagang lumalabas po talaga yung laman ng ating puso, no? Lumalabas po yung nandun yung fear, yung pride po natin, yung galit, yung bitterness at yung control. Pero dahil mahal po tayo ng Panginoon, hindi niya po tayo hinahayaang manatili sa bagay na sisira po sa atin. So, tinatawag niya po tayo pabalik po sa Kanya. So, kung ikaw po ay na kay Kristo, sabi nga po, hindi ka abandoned project. You are under construction in the hands of a faithful God at tut- tuturuan niya tayo kung paano tayo lalago at magbubunga kahit may pressure. Kaya mga kapatid, yan po yung ating pinaka-topic for today na how can we grow under pressure, no? Paano po ba tayo lalago sa mga pressure natin sa buhay, no? Sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan. So, unang-una po na pointers po na how can we grow under pressure? You see trials as training, not punishment. So, tingnan natin yung pagsubok, yung trials po bilang pagsasanay at hindi bilang parusa. So, sabi nga, ang mga problema ay tulad po ng ehersisyo, no? So, kung nag-exercise tayo, di ba? So, sa una, nahihirapan tayo, di ba? So, marami tayong nararanasan na sakit-sakit sa katawan. So, dun sa ginagawa pong pag-ehersisyo, itong ginagawang pag-ehersisyo ay dito po pinapalakas po tayo yung katawan natin at ganoon din po sa pananampalataya na inihahalin tulad din po sa katulad sa isang ehersisyo, exercise. No? So wag po nating tingnan yung pagkakamali, no, yung bilang kabiguan, kundi tingnan natin ito bilang aral sa atin at magkaroon po tayo ng positibong pananaw sa lahat po ng mga pangit na nangyayari po, no? Kaya ang laging paalala po sa atin ng Panginoon, no, na sabi nga po dun sa kanyang salita, no, ay sa James 1:2 verse 4, no, na sabi, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, amen po, no? So, sabi nga, ang nais iparating po sa atin ng Panginoon ay wag po nating hayaan po yung pain o yung kasakitan, yung nararanasan po natin hindi maganda yung mag-interpret po ng buhay natin. So, hayaan po natin yung Panginoon ang magbigay po ng meaning dun sa pressure na ating nararanasan. Sabi nga po na, because from our pain's perspective, pressure feels like punishment, but from God's perspective, pressure can become training. Amen. So, yun kung mga kapatid, no, na parang pinaka-training ground po natin yun. Sabi po sa verse, no, balikan po natin yung James 1. Sabi, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, sabi nga po, pansinin po natin yung salitang kapag. So, hindi sinabi po ni Pablo, tama ba? Si Pablo Santiago. Na kung sakaling dumating yung trials po, ang sabi niya sabi niya doon na kapag, ibig sabihin po, expected na po natin ng trials as Christian life. No? Bilang boy Kristiyano po, ay kasama na po talaga yung mga trials o pagsubok na ating pagdadaanan. So, hindi po ito aksidente o minalas lang talaga, kundi nangyayari talaga ang trials. No? Mangyayari talaga yung trials, yung pagsubok. Tapos tinan po natin yung sabi po ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, ibig sabihin po, maraming uri ang pressure, no? So, sabi ko nga po kanina yung pressure sa financial, family, sa pressure din sa temptation, yung sa health po, sa kalusugan din po natin, no? Pressure na galing dun sa mga consequence ng maling desisyon po natin at marami pong iba, no? Kaya ang tanong ko, paano po tayo tutugon sa Diyos habang nasa pressure po tayo? So, ibig sabihin po nito, dapat bang masaya ako kapag may problema? Ganun ba? So, Para naman nababaliw na parang ako. kung titingnan natin, parang nababaliw na Oo, tayo. magiging masaya. Problemado Diba? ka na, magiging masaya. Yes, diba? Parang
Di ko na nga alam gagawin Stress. ko, eh. Mas magsasaya pa ako, pero napakabuti ni Lord Amen. kasi yun yung pagkakaiba natin na iba yung way ng pagtingin natin dun sa bigat ng problema na kinakaharap natin 'pag meron tayong Jesus sa buhay natin, 'di ba? So, Amen. mas malaki si Kristo kaysa dun sa ating mga problema. Kaya lagi natin tatandaan kapatid, yung pressure, yung bigat, kayang-kayang pagaanin yan ng ating Panginoon, 'no? Amen. Kaya titingnan mo siya as not punishment. Lord, ano ba yung gagawin mo? Paano ka ba kikilos sa buhay ko, sa problema na kinakaharap ko 'no? Parang yun sabi mo nga, tine-test yung ating faith dito na parang, Amen. tingnan natin kung ito ay ano, matatag talaga o o madaling mabunot ang kanyang ugat, yung ugat ng kanyang pananampalataya. Amen. So, sabi nga dun sa verse, magalak kayo. So, hindi, katulad nga sabi ni Teacher Annie kanina, yung magalak, ibig sabihin na yung magkaroon po tayo ng faith perspective po yung pananaw po natin sa Hindi naman yung pananampalataya. literal natawa ka ng tawa. Yung magalak, yung sobrang Oo, saya hindi mo. naman gano'n, Hindi naman ganun. hindi yun yung So, literal so na ibig gusto sabihin ng po, hindi Panginoon. tayo nagagalak dahil masakit, kundi nagagalak tayo dahil alam po natin, tama nga po sabi ni Teacher Annie kanina, na may ginagawa po ang Panginoon na Amen. kahit masakit at pagkatapos ng trial na ito ay mas malalim po yung faith natin at pagtitiwala po sa Panginoon. Kasi mararanasan po natin yung kanyang katapatan mula po sa ating pinagdadaanan. Yes. So, parang, dun talaga natin mafi-feel yung love ni Lord at talagang masasabi natin na kasama kita Lord sa problema na ito. Amen. Kaya yun yung essence, yung tinatawag na magalak tayo, yung not in literal na tawa tayo ng tawa na gano'n. So, magiging at peace tayo dahil alam natin na kasama natin si Lord sa bawat problema at sa bawat bigat nun. Amen. Sabi, tuloy din po natin dun sa verse. Amen. So, sa verse 3, no, sabi nga po, dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, amen po, no? Panghawakan po natin at tandaan po natin na sa mga pagsubok sa pananampalataya, ginagamit po ng Panginoon para magbunga po ng katatagan. Tsaka alam mo Ate Len, yung mga magagaling na sundalo, paano ba sila naging magaling? 'Di ba dumaan sila dun sa Sa pinakamahirap na training, yes, di yung ba? mga trainings nila talaga na parang iisipin mo, "Ay, Susuko ka na, oo, no? hindi ko Parang di mo kaya na yan." kakayanin hanggang dulo, Oo, di ba? pero 'di ba, nakakaya ng bawat isa. Tapos at the end of the training talagang gumagaling sila, Amen. 'no, nagiging isang ganap silang sundalo. So, Amen. yun po yung dapat nating pagdaanan, yun yung gusto ni Lord na mapagdaanan natin para hindi na tayo madaling madaig ng mga problema at pagsubok. Lalo na ngayon, Telen, 'no, nakikita natin na pahirap na ng pahirap ang buhay Amen. at hindi mo alam kung anong mangyayari kinabukasan, kung bukas ba gigirahin na ba tayo ng China o ano, 'di ba? Kung bukas ba mawawalan na tayo ng gas kasi nag-ano na naman, nagsimula na Simula naman yung magtaas. giyera, 'di ba? So, tataas na naman. Kaya ang bigat na ng pamumuhay. Pero kapag wala talaga tayo sa Panginoon, mararamdaman natin yung bigat, 'di Amen. ba? Pero salamat sa Lord at nakakilala tayo, 'no? Kaya nagiging magaan yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi nga, God is in control. Kaya Amen. patuloy tayo magtiwala sa kanyang kaparaanan. No? Sabi nga po, sa kamay po ng Panginoon, ang pressure po ay hindi lang po pain. Pwede itong maging training ground. Katulad nga po ng nabanggit ni Teacher Alice, na halimbawa sa isang sundalo na ground ng perseverance po. No? Sabi nga po dun sa verse 4, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So makikita po natin dito na may proseso po. So hindi siya instant, hindi po one day maturity yung nangyayari. So hindi porket, halimbawa, nakarinig na tayo ng message ngayon, magbabago na tayo, magiging mature na tayo, no, kaagad. So, sabi nga pong maturity ay hinuhubog habang nagpapatuloy po tayo sa pananampalataya. Kaya nga sabi, magpakatatag hanggang wakas. Ibig sabihin po, wag po nating putulin o i-shortcut po yung proseso ng Panginoon. So, may pinagdadaanan po talaga tayong proseso. No? Magpakatatag, magtiwala at sumunod. So, wag po tayong tumigil at sumuko.
na wag po nating takasan yung training, no? Sabi nga na wag nating sayangin yung trial na pinagdadaanan po natin sa sama ng loob, na minsan pagrereklamo sa Diyos, so kaya yung magse-self-pity po tayo, no? Hayaan po nating tapusin ng Diyos ang ginagawa niya po sa atin. Para sabi nga, upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Sabi po dun sa verse no, na gusto po ng Panginoon na magtagumpay po tayo mula dun sa mga trials at lumago po tayo. Na hindi lang gusto po ng Panginoon na matapos yung pressure na pinagdadaanan natin, kundi gusto niya rin pong may mabuong mabuting character po sa atin na habang nasa pressure tayo. So gusto niya pong maging buo yung pananampalataya natin na mas malalim po yung pagtitiwala, mas malalim po yung magiging faith natin sa Kanya. Amen. Yung magkaroon po tayo ng mas humble yung puso natin, no? Na mas magiging malapit po tayo sa Panginoon pagkatapos po ng pagsubok. So, tandaan po natin ang trials po, hindi lang pressure sa kamay po ng Diyos. Ito po ay training, sabi nga po namin kanina na para sa atin, no? Pero hindi, sabi nga po, Teacher Annie, na hindi lahat daw ng taong dumadaan sa trials ay automatic nagiging mature. So parang may iba po na habang tumatagal, yung habang dumadaan sila sa pagsubok, sa pressure ng buhay, parang lalo tumitigas yung puso nila, no? Yes. Parang nagiging bitter sila, nagiging reklamador. So parang nandun po yung nagagalit po sila sa Panginoon. So may mga ganung tao naman po pa na parang hindi nila kayang i-handle po yung pressure sa buhay, no? Na talagang kung lumalabas po yung mga negative na character po natin pagdating po dun sa mga pag dumadaan po tayo dun sa mga matitinding pagsubok, no? Na minsan nga po yung pressure ay hindi lang po nagpapalakas, sabi nga po, naglalabas din ito ng laman ng ating puso. Ano, sabi ko nga po kanina, katulad, halimbawa po niya pag sa traffic, no? Dito po lumalabas kung pasensyoso ba tayo o Yes. hindi, 'di ba? Sobrang haba ng traffic, dito lumalabas yung totoong ugali natin, no? 'Di ba, may conflict sa bahay o nag-away kayo ng asawa mo, so dito lumalabas po yung kung naging humble ka ba or mas nananaig po yung pride po natin, no? So, sabi nga po kapag may lumabas po na kasalanan, wag po nating takpan, no? Wag po nating i-justify. So, wag nating sabihin na ganito lang ako pag pressure, no? Mainit ang ulo ko. Kaya wag niyo akong kausapin. So sabi, kapag ang pressure po naglabas ng galit, bitterness, pride, sabi nga po, then the loving response of God is to call us to repent. Sabi nga po na, kasi mahal na po tayo, no? Ayaw niyo po tayong sirain ng kasalanan. At ang repentance po mga kapatid ay hindi po rejection. Ang repentance po ay road repair po ng ating puso. So hinuhukay po talaga ng Panginoon yung dapat alisin para mas maayos po ang lakad natin kasama siya. So, anong pressure kapatid ngayon na nagpapahina sa iyo? So, ituloy mo lang ang paglapit sa Panginoon, pagtitiwala at pagsunod, at yan po ang training mo, at darating ang araw yung kahinaan po natin gagamitin niya sa mas malalaking bagay. Kaya gamitin po ng Panginoon ang area na akala po natin wala ng pag-asa. Yung pain, kaya niyang gawing compassion. Yung failure po natin, kaya niyang gawing humility. Yung waiting season po natin, kaya niyang gawing patience. At yung financial pressure po, ay kaya niya rin gawing dependent. Pero kailangan po nating manatili sa training ng Panginoon. Kaya nga po, sabi sa unang pointers po natin, see trial as training, not punishment. So, tingnan po natin yung pagsubok sa buhay bilang training po natin, hindi po ang pagpaparusa po ng ating Panginoon. Amen. Yes. So, kapatid, na iba na ba yung pagtingin mo ngayon doon sa bigat ng problema? Kung dati tinitingnan mo siya as parusa, ngayon ang tingin mo na sa kanya ay training, no? Training na kailangan mong pagdaanan upang ikaw ay makasama sa kaharian ng Panginoon. Parang ikaw ay isa ng mananagumpay. Ayan. So pangalawa naman po, no? Ask God for wisdom in the process. Yun eh, 'di ba, kapatid? Mahalaga na humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon, no? Sabi po dito, ang paglago
ay sabi po dito, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa kanya ang inyong buhay, 'no? Isalig ninyo kanino? Kay Jesus, sa ating Panginoon, hindi sa mga kapitbahay o sa 5-6 na puwede nating utangan, 'no? Hindi sa mga kaibigan at mga kapatid, kundi kapatid, sinasabi at paulit-ulit, 'no, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa ating Panginoon ang inyong buhay, magpakatibay kayo, ha? Kinakailangan po talaga na habang tayo ay dumadaan dun sa training, 'no, 'wag tayong sumusuko kaagad, 'no. So kinakailangan po natin ng wisdom from God. Paano natin mapagtatagumpayan ang isang bagay kung wala tayong karunungan, 'no? At mas maganda kapatid kung hindi sa ating mga karunungan, kundi sa karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, 'no. Yung wisdom na binibigay ni Lord. Sabi po dito, ang paglago ng isang Kristiyano ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nalalaman niyang verse sa Bible, hindi lamang sa pagbabasa ng Biblia at pagsisimba linggo-linggo, kundi sa paraan ng kanyang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos lalo na sa panahon ng pagsubok. Madalas, ang ating pananampalataya ay tunay na lumalalim kapag tayo ay dumaraan sa mga paghihirap. Ayan. So lumalago po tayo, no? Lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi naman sinabi ng Diyos, dahil nakakakilala ka sa akin at ikaw ay sumasampalataya, ay hindi ka na makakahanas ng mga paghihirap. Madalas nga, kapag ikaw ay nakakilala na, doon pa sunod-sunod ang paghihirap na iyong nararanasan. Parang binabaha ka, talagang yung pressure ng buhay, yung bigat ng mga pagsubok ay talagang magpapaluhod sa'yo. Pero kapatid, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. At tatandaan mong lagi na hindi sa'yo ang laban. Huwag mong inaangkin ang laban kasi ang laban na yan ay para sa Diyos. Kung kasama mo ang Panginoon, siya ang lalaban sa mga pressure ng buhay na kinakaharap mo ngayon. Say amen nga mga kapatid. Amen. Yes. Amen. Yan. Kung sa ganong ating mga sarili lamang, hindi natin mapagtatagumpayan ang mga trials na ito sa ating buhay. Hindi sapat ang lakas at talino ng tao upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Kaya't mahalagang humingi ng karunungan or wisdom sa Panginoon. Sabi nga, your thoughts are not my thoughts, no? Ang karunungan mo ay hindi ay kaiba sa karunungan ng Panginoon. Yung mga bagay na gusto mo sana mangyari or eto dapat yung isagot ng Panginoon sa iyo, eto dapat yung paraan na gusto mong mangyari ay hindi nasusunod, no? So iba po ang kaparaanan ng ating Panginoon. No, ginagawa niya ito upang hindi magyabang ang sino man na, "Ay, nakaya ko 'to." 'Di ba, nakaya ko 'to sa aking sarili kasi nagiging mayabang tayong mga tao. Pero kapag ang Diyos ang gumawa, 'no, the best for us, 'no, 'yun yung gusto ni Lord, yung hindi tayo mapahamak. Minsan kasi sa ating mga talino, 'no, sa mga ginagawa nating desisyon sa buhay, ito pa yung nagbibigay sa atin ng daan para mapunta tayo dun sa mga problema or trials na iyon. Kaya kapatid, sabi dito, Santiago 1:5, 'no? Eto gasgas na 'to nung ako ay nag-aaral, eh, 'di ba? Kung kayo ay nagkukulang ng karunungan, pero may higit pang mas malalim na kahulugan ito, 'no? So sabi, sa mga pagdadaanan natin sa buhay, huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan, kapatid. Sabi dito ni Santiago, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito ay ipagkakaloob sa kanya. In our journey, kapatid, sa mundong ito na pahirap na ng pahirap, mas maganda na humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon.
No, iba po yung binibigay na karunungan ng mundong ito sa karunungan na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya yun ang lagi nating hingin sa Kanya, Lord, hindi ko 'to kaya. No, Lord, ano po bang gagawin ko dito? Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? So lagi tayong mag-ask ng wisdom sa Kanya, sa ating Panginoong Amen. Hesus, no? Ang karunungan mula sa Diyos ang nagtuturo sa atin kung paano tumugon sa pagsubok ng may pananampalataya. Yung ating faith, kapatid, kailangan lumago, hindi kailangan masira, hindi kailangan mawasak katulad po ng sinabi ni Ate Lenlen kanina na tumitigas yung ating mga puso dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kapatid, ang mensaheng ito ay para sa iyo, no? Mag-iba ka na, 'wag nang tumigas ang puso mo, 'no? Sapagkat mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na ikaw ay mawala sa kanya. Ayaw niya na, ikaw lang ang pumasa ng mga bigat or pressure ng problema. Ibigay mo 'yun sa kanya. Sabi po dito, at ang karunungan mula sa Diyos ang nagtuturo kung paano gumawa ng tamang desisyon kahit mahirap ang sitwasyon. O eto, may kwento sa Bible, yung pagpasok nila, yung Wall of Jericho. No? So, sabi po nila, hindi natin kaya yung mga tao diyan sa loob ng Jericho kasi mga yun, mga magagaling na mandirigma. At paano natin papasukin yung lungsod ng Jericho, makakapal at matataas yung kanilang mga pader, 'no? Paano yun? So, nape-pressure na sila, hindi nila alam "Lord, bakit mo naman kami diyan papupuntahin sa Jericho? Hindi namin kaya ang mga tao diyan, mamamatay kami 'pag sinuong namin 'yan 'pag dinigma namin sila." Pero hindi nagpatalo si Joshua, 'no? Sabi niya, binigyan ni Lord ng karunungan si Joshua kung paano masisira yung wall of Jericho, yung mga makakapal na pader ng Jericho. No? Ito ay maliwanag na nagpapakita na ang karunungan ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Oh, at hindi dahil sa ating lakas at talino. Maliwanag na ibinigay ng Panginoon ang mga dapat at di dapat gawin ng mga Israelita upang mapabagsak ang pader ng Jericho. Ang gusto kasi ng mga Israelita, gusto na, war na, digmain na natin sila. Pero sabi ni Lord, hindi, iba ang gagawin nyo. Ang gagawin nyo, iikot kayo. Di ba parang, Lord, ano ba yan? Digman-digma na kami. Parang, bakit kami iikot ta's hindi pa kami magsasalita, 'no? Iikot lang kami pero parang 'di ba, parang kakaiba yung karunungan ni Lord. Paano namin mapapabagsak ang wall of Jericho kung iikot lang kami ng iikot. Pero 'di ba, sabi ni Lord, "Umikot kayo at sa ikapitong araw pagtapos niyong umikot, hihiyaw kayo. You were going to shout." 'Di ba, parang sisigaw kayo ng malakas, 'no? At doon nawasak ang Jericho. Kaya kapatid, amazing things happens in simple ways. Pero yung simple na yun, galing yun sa Panginoon. No? Grabe, digman-digma na sila pero sa isang sigaw lang pala, mawawasak yung wall of Jericho. Ano ang ine-emphasize nito sa atin mga kapatid? Na kapag kasama natin ang Diyos, hindi mo na kailangan dumaan sa ah, mga mabibigat pang mga dapat gawin, 'di ba? Parang war na, makikidigma na, pero iba pala yung, gustong ipagawa ng Panginoon, 'di ba? Iikot at sisigaw lang sila, pero doon sa ginawa nila, nagtagumpay sila, 'no? Amen. Talagang wasak at natalo nila, napasakamay nila yung Jericho, napasok nila, nakubkob nila yung lungsod ng Jericho. Kaya kapatid, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, talagang madadala ka ng mga pressure sa buhay. Kaya ask God for His wisdom at hindi ka matatalo sa buhay, kapatid. Ba? Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya kaya niyang wasakin at pagaanin ang bigat ng ating mga problema. Humingi ka ng karunungan, kapatid.
hindi natin kaya ang mga laban kung hindi natin kasama ang Panginoon. Ang karunungan na nagmumula sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kalma ka lang, 'di ba? Relax ka lang. Relax ka lang. So hayaan mo si Lord ang gumawa, no? Hayaan mo si Lord ang gumawa ng solusyon sa mga problema na 'yan, sa mga bigat na problema, no? Sabi nga po, ah, "Cast your burdens upon me," 'di ba? "For the yoke I will give you is easy." No, sabi. Lord, sasabihin mo lang kay Lord, "Lord, hindi ko na kaya, out of control na ako," 'di ba? Mag-isip ng mga solusyon, "Di ko na kaya, Lord." Ask God for help, kapatid, and you will find rest. Oh, talagang kakalma ka, meron kang kapayapaan, may kapayapaan sa puso mo, 'no? Kung matatandaan din natin mga kapatid, si David, si Haring David ay isa sa mga taong dumaan din sa napakaraming pagsubok. Mula sa pagiging shepherd boy, hindi siya pinaniwalaan, "Ikaw, napakapayat mo, ta's ang bata mo pa, wala ka pang training sa pakikipaglaban, ta's lalaban ka kay." Oo, lalaban ka kay Goliath, 'no, parang napakahigante nito, tapos ikaw ang tapang mo. Pero dahil sabi niya, ako at kasama ko ang Panginoon, ako ang lalaban, 'no? Kaya 'di ba nakaka-amaze na dun lang sa tirador na hawak-hawak niya ay mapapatumba niya itong si Goliath, samantalang yung hawak ng iba ay sword, shield, talagang mga gamit pandigma, pero siya ang gamit niya lang ay tirador. Kaya kapatid, iba kumilos ang ating Panginoon. Ah, Mula sa isang batang pastol, sa pakikipaglaban kay Goliath, sa pagtakas kay Haring Saul, hanggang sa pagharap sa mga suliranin sa sarili niyang pamilya, naranasan niya ang takot, pag-uusig at kabiguan. Ngunit sa kabila ng lahat, nagtagumpay siya dahil hindi siya umasa sa sariling karunungan, kundi sa karunungan ng Diyos. Kaya kapatid, ask God for wisdom. Ayan, Ate Len. Amen. So, talagang nakaka-bless Teacher Annie. So, Amen. bless na po ba ang lahat sa kanilang narinig ngayong umaga, no? So, talagang sabi nga po na hindi po natin kakayanin lahat. Kaya kailangan nating humingi ng wisdom, ng karunungan mula po sa ating Panginoon. Sabi nga, kapag nasa pressure tayo kapatid, kailangan natin ng anchor, yung angkla natin sa Yes. buhay para hindi po tayo matangay ng agos. At yung mga agos na yun nga yung mga pressures sa mga pagsubok. Yes, ang klano, yun yung tinatapon sa sa barko, tapos Para yung hindi matangay ng para agos. hindi matangay. Sabi nga na ang anchor po natin ay hindi po yung nararamdaman po natin, no? Hindi po yung pera na meron po tayo, hindi rin po yung approval ng tao, at hindi rin po yung sarili nating galing, kundi ang anchor po natin, yung angkla natin sa buhay ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, so wag po tayong magkunwaring kaya natin lahat. Yes. Na kaya natin kasi pag wala po yung Panginoon sa atin, hindi talaga natin kakayanin lahat, no? Sa iba po yung sabi nga Teacher, iba yung pag-iisip, iba yung kaparaanan po ng Panginoon. So, sabi nga, ask God for wisdom in the process para pagtagumpayan po natin ang lahat ng pressure na ating pinagdadaanan Amen. sa buhay. Kailangan natin ng Panginoon at lagi po nating alalahanin at tandaan po yung kanyang pangako, yung kanyang salita na sa lahat po ng pagsubok ay hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. So, yun po yung pangalawa, at sa pangatlo po na pointers po kung paano po tayo lalago mula po sa pressure na ating pinagdadaanan ay persevere until maturity grows. Yes. Ayan. So sabi nga, magpatuloy ng may tiyaga hanggang sa lumago at ma-accomplish po ng Panginoon ang purpose niya po para sa atin. So sabi nga po no, na kung ano ba yung persevere until maturity grows. Sabi nga po, means to remain faithful to God under pressure while continuing to deepen our roots in His love
His word and daily obedience, trusting that He is forming Christ-like maturity in us. Amen. So kapatid, patuloy po tayong lumapit po sa Panginoon, patuloy tayong mag-meditate sa Kanyang banal na salita, yung patuloy po tayong magsisi, sumusunod at patuloy na ina-apply po yung salita niya, yung katotohanan sa araw-araw. No? Na kahit hindi pa po tapos yung pagsubok ay nandun na po yung ating pagsunod na yung lahat ng ating naririnig, yung ating natutunan mula po sa kanyang salita ay nai-apply po natin sa ating buhay. No? Amen. Sabi nga na wag po tayong bibitaw habang may ginagawa pang Panginoon sa atin. No? So mag-ugat po tayo sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig, dun sa panalangin, sa repentance, at sa araw-araw nating pagsunod sa Kanya. Sabi nga ang maturity ay hindi biglang tumutubo lang, no? Sa araw ng bagyo. So sabi nga, ito po ay lumalalim habang araw-araw tayong nananatili kay Kristo. So paano ba nga ba natin malalaman kung isang tapo ay natututong mag-persevere, magpatuloy? Sabi nga na, makikita po natin ang isang tao talaga yung nagpapatuloy, nagpa-persevere talaga siya yung sabi nga na hindi man siya hindi po tayo perfect, pero sabi nananatili kay Kristo na kapag nasasaktan po tayo, hindi po tayo lumalayo, tumatakbo palayo sa Panginoon na habang nasasaktan tayo dun sa mga pinagdadaanan natin. No? At kapag confused naman po tayo, ay hindi natin bibitawan po yung salita ng Panginoon. No? Amen. Kapag nandun tayo sa gitna ng mga pressure sa buhay. At kapag may mga unanswered prayer po tayo, ay hindi po tayo magmamadali. No? So maghihintay po tayo ng may tiyaga. Pagtsatsaga dun sa ating mga pinapanalangin sa Panginoon. At kapag may mga kasalanan naman po tayo, ay imbes po na magtago po tayo, ay magsisi po tayo. Na kapag sabi nga, matagal yung process, so hinahayaan po niyang palalimin ng Panginoon yung ugat natin, yung ugat ng pananampalataya natin. No? Na parang hinahalin tulad nga po sa isang puno, no? Na isang puno na natumba at nakita, at dahil natumba ito, ay nakita po yung ilalim nito, no? Na mabato yung ilalim pala ng puno kaya natumba. So yung pinagkakatinaman ng puno ay hindi maganda yung yung lupa na pinagkakatayuan niya. So kung titingnan po natin na mukhang okay yung puno nung buhay pa, no, nung hindi natumba, mukhang okay sa ibabaw, pero nang dumating po ang malakas na hangin, bumagsak ito kasi mababaw po yung ugat. So Amen. iisipin po natin kasi isang puno na nakatayo, no, na doon kasi sa lugar na yun, sabi nga ay mabato yung lupa, no, na kaya yung ugat po ng puno, imbes na lumalalim, so parang kumakalat lang daw po yung ugat niya dun sa mabato, sa mga bato na nandun sa ilalim po ng lupa. Kumakalat lang siya, hindi po siya lumalalim. So dahil sa may matigas na bato sa ilalim, kaya yung ugat po ng puno kumakalat lang. So nung walang bagyo po, mukhang okay, mukhang buhay, yung matatag po yung puno, pero nung dumating po yung malakas na hangin, doon po lumabas ang problema, no? Hindi pala sapat ang lalim ng ugat. So ganun din po tayo, mga kapatid, no? Na may mga may mga taong mukhang okay sa labas, no? Kung titingnan mo okay sila habang walang pressure, no? Nandun nakaka-attend, nakakangiti, nakaka-smile kasi walang pressure, di ba? So, nakapag-post nga po ng mga Bible verse sa social media. So, nakakapag-serve, pero sabi nga kapag dumating daw po yung mga trials, no, doon po talaga nasusukat, doon lumalabas kung gaano po kalalim yung ugat na meron tayo. No? Amen. Talagang dito tayo talaga tinetest, so tinetest ng Panginoon yung faithful na pagdating doon sa mga pressure natin sa buhay, parang doon nakikita kung gaano kalalim yung ugat natin. No? So talagang ginagamit po ng Panginoon yung mga ganitong bagay para tayo po ay itest. So, sabi nga po na, pag lumalabas yung mga ganitong problema, mga ganitong trials, talagang, ayun, katulad sabi nga, lumalabas po yung talagang totoong tayo, kung sino talaga tayo. So, sabi nga po, perseverance is built daily. So, araw-araw po dapat, no,
na hindi lang po lumalabas kapag may problema. So araw-araw na pagpili, lumapit po tayo sa Panginoon, yung pagbabasa po ng kanyang banal na banal na salita, no, yung Bible po natin sa bahay, no, kumusta na po ba? So kapag sabi nga kung mababaw yung roots po natin ay talagang delikado po tayo sa bagyo. Na kapag hindi po malalim yung knowledge po natin sa pagmamahal po ng ating Panginoon, ay talagang madali po tayong maniwala sa kasinungalingan. Sabi nga po kanina ni Teacher Annie yung wisdom na meron tayo, no, na humingi tayo ng wisdom kasi kulang pa po yung karunungan natin, na yung karunungan na meron tayo na pagdating ng araw, pagdating ng panahon na kapag pressured tayo, ayan, madali po tayong bumalik sa kasalanan. Kaya sabi nga po, persevere until maturity grows. At kung nasa sitwasyon pa ngayon kapatid ng storm ng buhay at feeling mo pressured ka, hindi alam yung gagawin, lumapit ka sa Panginoon. Siya po yung tunay na puno, no? Siya po yung source ng buhay. Siya po yung ating Savior na hindi lang po nagtuturo ng perseverance. No? Siya po mismo ang nag-persevere o naghirap, nagsakripisyo, at nagpatuloy hanggang krus para iligtas po tayong lahat. Amen. So siya po yung nagtiis ng suffering, paghihirap na hindi po natin kayang tiisin. Siya po yung namatay para sa kasalanan natin at nabuhay muli para bigyan po tayo ng buhay, bagong buhay. So kapatid, instead po na sumuko tayo at mawalan ng pag-asa sa mga pressure sa buhay, ayun nga po, tingnan po natin yung mga pagsubok na ito, hindi bilang parusa, no? So, talagang patuloy tayong mag-persevere, magpatuloy tayo sa Panginoon hanggang dulo. Na huwag tayong sumuko, huwag tayong magpadala sa um, anumang binabato ng mundong ito sa atin. So sa sitwasyon natin ngayon, talagang marami tayong pressure na nararanasan. So sana maging katulad nga sabi namin kanina, maging angkla o anchor natin ng Panginoon sa buhay natin para hindi tayo madala sa agos ng pressure ng buhay sa panahon ngayon. Tama ka dyan, Ate Amen. Len, no? So, yung magbabad tayo sa presensya ng ating Panginoon, no? Para hindi madaling mabunot yung ating mga ugat sa ating Panginoon. Yung Amen. maturity, habang tayo ay dumadaan sa, eto nga, sa training, no? Nagmamature tayo. Yung ating mga natututunan sa pagharap sa mga bigat ng problemang ito ay nagbibigay sa atin ng pagiging maturity, no? Kung paano na natin titingnan yung problema na yon. Ah, so naiiba na yung tingin natin sa mga problema at pagsubok na ating kinakaharap. Na dati aligaga tayo, hindi natin alam ang gagawin natin. Pero dahil nakakilala na tayo sa Panginoon, na alam mo na sa unang problema pa lang na ibinigay sa iyo, di ba? Parang hindi, nakaya ko dahil kasama ko ang Panginoon. At patuloy kong mapagtatagumpayan ang mga problemang ito dahil kasama ko ang Panginoon. Amen. So yung maturity, kapatid, ay lumalabas na the way na tinitingnan mo na ngayon yung problema na kinakaharap mo. Nung noong 1 taon, aligaga ka. Ngayon medyo kalma-kalma ka na lang, di ba? So habang tayo ay lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoon, mas nagkakaroon tayo ng kapayapaan at hindi na tayo madaling matinag, no? Hindi na tayo napapadapa. Napapaluhod na lang tayo sapagkat tayo ay taimtim na nananalangin sa ating Panginoon. Tandaan mo, kapatid, na sa bawat season ng ating buhay, no, kasama natin si Lord. At syempre, hindi naman tutugon si Lord ng hindi ikaw yung una. So panatilihin mo yung iyong quiet time sa Panginoon, magbabad kan lagi sa presensya ni Lord, manalangin kan lagi para maranasan mo at maramdaman mo yung kilos ng Panginoon sa buhay mo. Kasi kung hindi ka magbababad sa pananalangin, sa presensya ng Panginoon, madali kang madadaig ng kaaway. Amen. No? Madideceive ka ng kaaway. Kaya kapatid,
No? Tandaan po natin na ang paglago natin ay ang paglalim ng ating relasyon sa ating Panginoon. At paano mo malalaman na nandiyan ang Panginoon kung hindi ka makakaranas ng mga problema at pagsubok, no? Hindi mo mararanasan ang pagmamahal at kilos ng Panginoon hangga't wala ka dun sa isang sitwasyon na makikilala mo siya. Halimbawa, wala kang problema, chill-chill ka lang sa buhay, paano mo malalaman na ang Diyos ang ating pag-asa? So, kaya kapatid, hindi ibinibigay ang mga problema at pagsubok na yan dahil ito ay parusa. Tandaan mo kapatid na ito ay trainings. Training. At tatandaan mo lagi kapatid na kinakailangan na humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon upang magpatuloy tayo, mag-persevere tayo hanggang sa tayo ay maging mature, hanggang sa tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya kapatid, grow under pressure. Yan. So, Persevere persevere. until maturity grows. Oo. Kaya sabi nga po dito sa James 1 verse ganyan, pinagpala ang tao na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niya malagpasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. At saka, Tile, no, yung lagi nating verse sa natin na ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Yan. So God be all the glory po, no? Kaya kapatid, tayo ay Kaya dumako. kapatid, bago po tayo ay magkaroon lang po tayo ng recap, no? Doon po sa ating tatlong pointers kung paano po tayo lalago mula po sa mga pressure sa ating buhay na instead po na sumuko po tayo at mawalan ng pag-asa. Tingnan po natin ang pagsubok natin pinagdadaanan, see trials as training not punishment. Sabi nga na kapag dumating ang pressure, wag po nating isipin na pinapabayaan tayo ng Diyos. Sa kamay ng Diyos, ang trials ay pwedeng maging training ground ng faith po natin. So yung pangalawa po, hindi niya po tayo sinisira, kundi hinuhubog niya po tayo. Amen. Sa pangalawa, ask God for wisdom in the process. Na kapag hindi po natin alam ang gagawin, wag po tayong magdesisyon mula po sa takot, mula po sa galit natin, o yung pride na meron tayo, o panic. So, lumapit po tayo sa Diyos. Sa po yung nagbibigay ng wisdom ng sagana. So, binubuksan niya po yung kanyang salita sa atin sa pamamagitan po ng Holy Spirit. At ang panghuli po, persevere until maturity grows. So, wag po tayong bibitaw habang may ginagawa pa ang Diyos. Mag-ugat po tayo sa kanyang salita, Sa kanyang pag-ibig, sa prayer, sa repentance, at sa daily obedience. So, ang maturity po ay hindi biglang tumutubo sa araw ng bagyo. Ito po ay lumalalim habang araw-araw tayong nananatili kay Kristo. Amen. So, nawa po ay may natutunan ng bawat isa na nakasama po namin ngayong umagang ito. So, dako na po tayo sa ating closing prayer. So, salamat Panginoon sa panibagong mensahe na naman Panginoon na yung pinarating sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat sa patuloy na pagtuturo sa amin, Panginoon. Nawa po sa iyong banal na salita ay patuloy na mabago yung ating perspective sa buhay, yung pananaw po namin na sa lahat po ng pressure namin pinagdadaanan sa buhay ngayon ay nandun po yung positibo naming pananaw, Panginoon. Lalo po kaming lumapit, magpakatatag sa iyo, Panginoon, magpakatatag sa aming pananampalataya, Panginoon, na sa lahat po ng aming gagawin po ng Panginoon ay hindi po namin kakayanin pag wala ka. Kaya humihingi kami, Panginoon, lagi sa iyo ng knowledge and wisdom, Lord, sapagkat ang aming kakayahan, yung pag-iisip po namin ay hindi kahalintulad sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa lahat ng aming magiging desisyon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, ay kailangan namin ng yung knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God, para patuloy na aming
patuloy na malabanan po yung lahat ng pressure, yung lahat ng mga pagsubok namin pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy mong palakasin ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na po yung pananampalataya namin. Patuloy po kaming hawakan, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, sa tuwing kami nangihina, Panginoon. Salamat, Panginoon, na mayroong kaming Diyos ang siya nagsisilbi naming angkla o angkor ng aming buhay, Panginoon, para hindi po kami madala ng agos ng anumang mga pinagdadaanan naming pressure ngayon sa buhay, Panginoon. Kaya salamat at sa mga oras nito, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nakasama, sa mga nakinig po mula po sa radyo, maging po sa FB Live, Panginoon, nawa po aming binahaging banal mong mensahe, Panginoon, at tumingo po sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord God, at maging sandata o laban po ito sa mga pinagdadaanan po ng bawat isa sa amin, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, ikaw po ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, na hindi nagbabago magpakailanman, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, tunay na wala kaming ibang aasahan, wala kaming ibang pagkakatiwalaan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Amen. Ikaw ang aming Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwala ng aming buhay, yung pamilya po namin, yung kabuhayan po namin sa araw-araw. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong papuri, salamat, pagdadakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Ayan, for prayer and counseling po, PLDT Landline, Gian Youth Center, 8808-1589. Delight in the Lord Prayer Garden, 8808-1589. At sa mobile phone po naman, Globe, Pastor Rolly Antonio, 0917-1776-4666. At para sa smart naman po, Pastora Edith Sisiban, 0920-414-0915. And for love gift po, Gcash po ni Edita Sisiban sa numerong 0920-414-0915. At maging sa BPI po, Idol Antonio, savings account number 3196285291. So, ayan po, sa lahat ng gustong magbigay, ang Diyos po ang magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. at sa mga nakasama po namin, muli maraming salamat po sa mga giliw naming radio listeners sa FB at sa aming mga pastor at pastor po. Maraming salamat po. At shalom. God loves you. God bless you. Let us give God all the glory. Amen. God bless po sa lahat. God bless po. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko.